hindi maaaring pilitin ang Pangulo na magpa-drug test dahil hindi siya saklaw ng RA 9165. At ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. All-out war talaga itong si Senator Amy Marcos dahil hindi po kinagat ng mas maraming Pilipino yung kanyang pasabog. Kasi akala nila, porke manggagaling kay Amy Marcos yung paratang na drug addict si President Bongbong Marcos, gospel truth na kagad yun. Hindi po ganun. Lalo na at alam natin kung bakit ginawa ni Amy Marcos yan. To please the Dutertes, dahil ang sabi ng iba, for political ambition, balak maging Vice President ni Sara Duterte, si Amy Marcos. Kaya lang paano yan? Hindi lang naman si Amy Marcos ang kinukonsider maging Vice President ni Sara Duterte. Nandyan si Robin Padilla, nandyan si Rodante Marcoleta. Kung kayo nga papipilihin, sino sa tatlong yan? Kay Robin Padilla, kay Rodante Marcoleta, kay Amy Marcos, ang gusto nyo makatandem ni Sara Duterte sa 2028. Patulan nyo na lang dahil hindi naman po mangyayari yun. Dahil hindi po mananalo si Sara Duterte sa 2028. So, porque hindi kinagat ng taong bayan yung mga pasabog ni Amy Marcos, kailangan ipagpatuloy nila yan. Kailangan pa nilang palakihin ang issue. Kailangan nilang ibagsak si Bongbong Marcos. Kasi nakita ninyo, tahimik po ang paligid. Maliban na lang sa maliliit na grupong sumisigaw ng Marcos resign, bangag si Marcos, at dapat i-impeach na siya dahil sa mga paratang ni Saldico sa revelasyon ni Amy Marcos na grounds for impeachment daw. Paano magiging grounds for impeachment ang mga hearsay? Wala naman mga konkretong ebidensya. Tulad nitong si Saldico, nagsalita lang, pwede nang i-impeach ni Bongbong. Amy Marcos, porke kapatid na nagrevelasyon na drug addict yung kapatid niya, paniniwalaan na kagad, i-impeach na kagad si Bongbong Marcos. Eh di sige, ituloy ninyo. Unahan na lang kung sino unang mai-impeach, si Sara Duterte o si President Bongbong Marcos. So itong na si Amy Marcos, patuloy sa pagkalap ng mga ebidensya kuno. Sabi niya kasi, may mga nagpapadala na daw sa kanya ng mga ebidensya. Sabi niya, sa lahat po na nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Ang drama talaga ni Amy Marcos. So, ibig sabihin, marami pa magiging pasabog itong si Amy Marcos. Tandaan nyo dapat talagang totoo yung mga ilalabas yung mga pictures lalo na ngayon, usong-uso ang AI. Hindi basta-basta maniniwala ang taong bayan. Lalo na sa isang Amy Marcos, sasabihin niya, para sa pamilya at para sa bayan ang kanyang ginagawa. Anong para sa pamilya? Halos itakwin mo na nga yung buong angkan ninyo Ayaw mong gamitin yung apelyidong Romualdez. Gusto ni Sara, magpalit ka na ng apelyido. Anong para sa pamilya ang sinasabi mo? At itong ginawa mo kay Bongbong Marcos at sa pamilya niya, pati mga anak, dinamay mo na nagdodroga? Yan ba ang para sa pamilya? Yan ba ang para sa bayan? O yan ba ay para sa sarili mong interes? Ito kasi ang pinupukol pabalik kay Amy Marcos. Ito po nabasa ko sa isang post. Ito yung timeline based sa speech ni Amy sa INC. Ito po yung pagkakasunod-sunod o yung kalendar ng kwento ni Amy Marcos. 2016, nasa drug list si BBM. Kahit na pinabulaanan na yan ni Digong mismo na wala sa listahan ng PIDEA ang pangalan ni Bongbong. 2016 onwards, tuloy pa din daw sa bisyo si BBM. 2022, naging running mate ni Sara at inendorso pa nila. 2022 to present day, nagbibisyo pa din daw si BBM. Tingnan nyo nga ang itsura ni President Bongbong Marcos, yung kanyang sipag sa pagtatrabaho, araw-araw lumalabas, bisitahin ng ating mga kababayan, nakukuha pa mag-travel sa ibang bansa para umattend ng mga international summits, nakakapagsalita pa ng derecho at maiintindihan, hindi tulad ng ibang government officials natin, na hindi makabuo ng isang paragraph nang hindi naglo-loading, yung para bang iisipin pa niya, ano ba yan? Hindi ba? So yan ang larawan ng isang nagbibisyo pa din daw hanggang ngayon. Pero bakit hindi hinuli si BBM nung drug war? Dahil meron ng drug war itong si Digong. Dapat walang sinisino tulad ng ginagawa ni President Bongbong ngayon. Walang sisinuhin. Kaya ikaw ay kaalyado, kalaban, kamag-anak tulad ng pinsan na si Martin Romualdez na balita ko sa ngayon ay pinakakasuhan na rin sa ombudsman. At doon harapin nila kasama si Saldico. Yan, Martin Romualdez, Saldico, humarap sa ombudsman para sagutin ang mga akusasyon sa inyo. Diyan, matapang nahaharapin ni Martin Romualdez. Itong si Saldico, mukhang kailangan pa ng Interpol
para siya ay mapauwi. So hindi nga hinuli si BBM during the drug war ni Digong. Bakit pumayag pa si Sara na maging running mate si BBM na nasa 2016 drug list? Di ba? Kung nasa drug list si BBM noong 2016 pa, bakit pumayag si Sara Duterte na makatandem ang isang drug addict? Ano ginawa nilang aksyon sa drug problem ni BBM? Hindi ba niloko nila yung mga tao? O bakit kayo pumayag na makatandem si BBM noong 2022? Isipin niyo po yung timeline na sinasabi ni Amy Marcos. 2016 pa lang, nasa drug list na. Matapos noong 2016, up to the present, nagdodroga pa rin daw si Bongbong Marcos. So kung alam nila na 2016 pa lang, nasa drug list na si Bongbong Marcos at merong ongoing na drug war si Digong, bakit hindi pinahuli si Bongbong Marcos? At nagpatuloy pa daw hanggang 2022. O bakit pumayag si Sara Duterte na makatandem ang isang drug addict? At pagkatapos daw manalo noong 2022, up to the present, nagdodroga pa rin daw si Bongbong Marcos. Kung 2016 hanggang ngayon 2025, patay na dapat si Bongbong Marcos. Tandaan ninyo, isa na lang ang kanyang kidney. At sa edad ni Bongbong Marcos, hindi kakayanin ng kanyang katawan at kalusugan kung hanggang ngayon siya ay nagda-drug addict pa rin. So kung totoong drug addict si Bongbong Marcos, bakit nyo pinatagal Amy Marcos? Bakit naghintay kayo ng mula 2016 hanggang 2025 at ngayon nyo lang nilabas yan? So bakit? Dahil sa pang-personal mong intensyon. So paano mo mapapaniwala ang taong bayan na ang kapatid mo ay drug addict? Pero ito bang revelasyon ni Amy Marcos ay tatayo sa korte? Ayon kay Fiscal E.J. Fabriga, ang paratang ni Senator Amy kay PBBM ay aligasyon lamang, hindi direktang ebidensya. Walang nilabas ang senadora ng lab result, saksi o dokumento. Basahin po natin yung balita. Ayon kay Fiscal Erwin James Fabriga, kulang ang mga paratang ni Senador Amy Marcos upang legal na mapatunayan na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay gumagamit ng droga sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o yung RA 9165. Para mapatunayan ang paggamit ng droga, kailangan ang positibong drug test. Testimony mula sa personal na kaalaman o physical at documentary evidence tulad ng drug paraphernalia, larawan o video. Giit ni Fabriga, wala ni isa sa mga ito ang matibay na naipakita ni Amy Marcos. Ang kanyang mga pahayag na matagal ko ng batid, lumala ang pagkalulong at kasama siya sa listahan ay konklusyon lamang at hindi direktang ebidensya. Para ituring na direct evidence, kailangan ng personal na karanasan. Nakita, narinig o naamoy ang aktong droga. Dagdag pa ng fiskal, kahit kapatid pa ni BBM si Amy, hindi sapat ang kredibilidad lamang para maging ebidensya. Hindi rin itinuturing na ebidensya ng korte ang political speeches, rally statements, alitan sa pamilya, personal na paniniwala at pangkalahatang akusasyon. Ayon kay Fabriga, ang posibleng political motive ay nakakabawas rin sa bigat ng paratang, kabilang ang hidwaang pro-Sara versus pro-BBM at personal na sama ng loob. Lahat ng binanggit ko, meron yan kay Amy Marcos. Bukod dito, ang tinatawag na 2016 drug list ay hindi rin patunay dahil ito ay extrajudicial, hindi beripikado, may kamalian at halos walang ebidensyal na halaga. Higit sa lahat, ang publikong paratang ay hindi katumbas ng ebidensya. Wala rin na ipresentang lab results, medical records, sworn statements, saksi o specific date at sitwasyon. Dahil dito, malinaw na ayon kay Fiscal Fabriga, ang mga paratang ni Amy Marcos ay aligasyon lamang at hindi legal na patunay na si Pangulong Marcos ay gumagamit ng droga. Okay, pero sigurado sasabihin ng mga DDS, bakit ayaw magpa-hair follicle test ni Bongbong Marcos para once and for all, matapos tong issue na to? Ganun lang daw, kasimple yun. Magpa-drug test. Kahit na nagpa-drug test na dati si BBM, ayaw nilang tanggapin. Dapat daw hair follicle test. Bakit daw takot si BBM magpa-hair follicle test? Yun daw ang tanging solusyon para matapos ang kaguluhang ito. Meron pa rin pong sagot dyan, si Fiscal Erwin James Fabriga.
Hindi maaaring pilitin ang Pangulo na magpa-drug test dahil hindi siya saklaw ng RA 9165. At ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. Dahil paano naman tayo maniniwala rito kay Amy Marcos? Puro hearsay lang yung kanyang mga aligasyon. Tulad nito, sabi ni Amy Marcos, may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. O yan ang sinasabi ni Fiscal Fabregat. Puro hearsay. Dapat may katibayan. Nakita ba mismo ni Amy Marcos na almusal pa lang, kasabay ng almusal, marijuana kagad? So, kitang-kita nyo, talaga nagpapakalat lang ng intriga si Amy Marcos. Pero sad to say, hindi po sapat ang mga paratang ni Amy para pilitin ang kanyang kapatid na magpa-drug test. Dahil sabi nga ni Fabregat, hindi pwedeng pilitin ang Pangulo na magpa-drug test. Tandaan nyo si Harry Roque nung panahon ni Digong. Di ba sinabi na niya yan? Walang pwedeng pumilit kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test. Yun ang giit ni Harry Roque. Tapos gayon, bakit daw ayaw magpa-drug test ni Bongbong Marcos? Ano ba yan? Iba yung batas kay Digong? Iba yung batas kay BBM? Basahin ko po sa inyo itong artikulong ito. Matapos ang pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng droga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., umingay agad ang social media. May ilang grupo ang nananawagan na magpa-drug test ang Pangulo para raw matapos ang usapan. Ngunit ayon kay Fiscal Erwin James Fabregat, hindi ganun kasimple ang proseso sa ilalim ng batas. Sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, malinaw ang listahan ng mga taong maaaring i-require ng mandatory drug test, kagaya ng mga driver, lisensyadong gun owners, estudyante, empleyado, law enforcers, mga taong may kaso at mga tumatakbo sa halalan. Kapansin-pansing hindi kasama sa listahan ito ang Pangulo at ayon sa mga legal experts, hindi ito pagkukulang sa batas. Sinadya itong ganito dahil ibang kategorya ang posisyon ng presidente. Pinaliwanag din ni Fiscal Fabregat na ang Section 36D na nagsasabing saklaw ang officers and employees of public and private offices ay tumutukoy lamang sa mga empleyadong nasasakupan ng office rules, yung pwedeng patawan ng disciplinary action ng HR. Hindi kabilang dito ang Pangulo dahil ang tanging batas na nagpapairal sa kanya ay ang konstitusyon. Hindi siya itinuturing na ordinaryong officer or employee na kayang suspendihin o tanggalin sa trabaho. Kung gusto ng Kongreso na isama ang presidente sa mandatory drug testing, malinaw sana itong isinulat sa batas. Ngunit hindi nila ginawa. Dagdag pa ng Fiskal, ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-aakusa. Hindi kailangan patunayan ng inaakusahan na siya ay inosente. Sa ngayon, wala pang naipapakitang konkretong ebidensya laban sa Pangulo. Walang positive drug test, walang medical record, walang testigo, at walang dokumentong sumusuporta sa alegasyon. Ang meron lang ay isang malabong pahayag na kulang sa detalye, na ayon sa batas, hindi maituturing na ebidensya. Marami rin ang nagsasabing dapat magpa-drug test na lang ang Pangulo para matapos ang usapin. Ngunit ayon sa legal analysis, maaari itong magbukas ng masamang precedent. Kung bawat alegasyon ay susundan agad ng drug test, pwede itong maggamit laban sa sinumang opisyal bilang paraan ng political pressure o harassment. Isa pa, nakapagpa-drug test na si Pangulong Marcos noon at lumabas na negatibo ang resulta, isang bagay na madalas nakakaligtaan sa diskusyon. Sa kabuuan, malinaw ang legal na pananaw. Hindi maaaring pilitin ang Pangulo na magpa-drug test. Hindi siya saklaw ng mandatory testing sa ilalim ng RA 9165. Ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-aakusa at may negatibo na siyang resulta sa nakaraan. Sa isang demokrasya, ebidensya ang pinagbabasihan. Hindi ingay, pressure o paratang na walang matibay na patunay. So hanggat hindi nakakapaglabas ng konkretong ebidensya si Amy Marcos, lahat po ng kanyang paratang ay puro haka-haka lamang at hindi tatayo sa korte. Dahil ang pressure po ay na kay Amy Marcos para patunayan na ang kanyang kapatid ay nagdodroga. At wala pong pwedeng pumilit sa presidente, kahit sinong presidente ang uupo para magpa-drug test dahil hinihiling lang ng iilang tao.